Hindi raw reconcile. Okay. Okay. Reconcile po yan. Reconcile. Hindi po pwedeng hindi mag-reconcile ang scripture sa scripture. Kasi biyaya, na-save tayo sa biyaya dahil sa kabutihang loob ng Diyos. So, ibig sabihin, sa verse na yan pinapakita, mabuti ang Diyos, sinugo niya si Jesucristo, ang kanyang nag-iisang anak, para mamatay sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo, in order to pay for our sins. Ngayon, hindi raw reconcile kasi parang, kung mabuti raw ang Diyos, bakit may puot siya? Paano nagkaroon ng biyaya ang Diyos, gayong may puot? Ayun. Alam niyo yung mga naguguluhan lang po dito, yung mga hindi nagdi-divide ng scripture. Yung mga hindi nag-aaral ng dispensation, sa kanila, parang in general, yun na. Yung from Genesis to Revelation, may isa akong pastor na nakausap. Sabi niya, ang Word of God ay Genesis to Revelation. Word of God yan. Walang pagkaka-conflict yan. Sabi niya, abay, sabi ko, Pastor, ako po, totoo po yun. Naniniwala po ko, wala pong conflict ang Biblia. Pero may mga dispensation. Ang Biblia po, isinulat yan, okay? Isinulat yan para sa lahat ng tao. Pero hindi lahat na nandyan ay para sa atin. Kasi mga gentle po tayo. At hindi din lahat nandyan para hindi sa mga Hudyo. Kasi mga Hudyo po sila. May dispensation po. Sabi ko, ay hindi. Sabi niya, matandang pastor kasi. Damatan. Masyonda na. Oh, I think 80 mahigit na. Nung panahon pala nila, siguro nung kopong-kopong, ang turo talagang mga makaluma, mga sinauna. Sa kanila talagang pag Genesis to Revelation, Word of God yan. Pwede ka rin mag-pick ng mga sumpa, pwede mong i-apply daw. Sinabi niya pwede mong i-apply daw sa panahon ng Kristyano, kung pasaway daw yung Kristyano. Kalain niyo yan. So, alam nyo, ang napansin ko doon, yung revelation ng grace, hindi nagpo-progress agad eh. So, mabagal ang revelation. So, lately lang siguro nagkaroon ng mga grace revival. Siguro, imagine mo nung panahon ng mga taong, nung matandang ito, siguro yung 1950s pa, sabi niya, 50s daw siya, nakakilala sa Lord. So, 1951 yata, bata pa siya, medyo bata pa siya. Pero, ang point ko lang is, hindi ganun katindi yung banat o yung pangangaral tungkol sa grace. Sa kanila, basa ng basa, dampot ng dampot, okay, apply ng apply, komplikado. Ano po siya ngayon? Itong matandang ito, hindi rin, pareho kami ng faith, hindi rin kami naniniwala sa hindi kami naniniwala sa institutional church. Naniniwala kami sa house church. Pareho kami. Pero dito sa point na ito, hindi ako agree sa kanya na hindi siya naniniwala sa dispensation kasi. Okay. Ganyan naman talaga tayo mga Kristyano, magkakapatid tayo. May mga naniniwala na may isang tatayo, pastor. Ganyan lang talaga. Magmahalan na lang tayo. Di ba? Pero hindi mo mapipilit yun. Hindi mo rin ako mapipilit kasi meron akong minor beliefs. Di ba? Oo. Ganyan po yan. Importante, we are saved by the blood of Jesus. Ito naman pong pastor na to, saved by grace naman po. Pero sa kanila, naniniwala sila na kapag ikaw Kristiyano ka, medyo, halimbawa, tamad kang magsimba, ayan, tamad kang mangaral, o tamad kang umattend ng mga Bible study, Bible meetings kasi mostly ang tawag namin sa ganyan, parang hindi ka rin pagpapalain. Hindi nila alam, built-in na yung grace sa atin. So yung mangkok ng puot ng Diyos, ayan ang madalas siyang banggitin. May mangkok, kanya may mga ang mangkok ng puot ng Diyos, kanya raw po itong ihahagis. Hindi nila alam itong mangkok na ito ay ihahagis po sa Great Tribulation. Ang alam nila, ihahagis ang mangkok ngayong church age sa mga pasaway na Kristyano. Look at that, di ba ang lupit? Hindi nag-aaral. Hindi, ang akin lang, matanda na nga, masyonda na. So, yun kasi ang turo sa kanila ng mga matatanda nung araw din. So, wala tayong magagawa doon. So, importante saved by grace. Pero, mga ganyan, mapapanalangin pa naman natin yan na sana mabuksan sila sa grace. Oo. Kasi ako nung araw, ganyan din po kami. Pero, ito naman pong sasabihin ko, nung narinig ko naman po ang grace, hindi naman nahihirapan sa akin yung mga nag-preach. Talagang gusto ko yung grace. Siyempre, sino mong gustong mahirapan, di ba? Gusto ko talaga yung grace. Oo, attend kami ng naabot kami ng gabi sa pag-uusap lang tungkol sa grace. Oo, sa mga mentorings namin, sa mga, anong tawag dito, Bible studies namin. Totoo yan. Oo.
May crusade pa nga para sa grace eh. So, sumasama kami. Talagang ganyan. Maganda talaga ang grace. Talaga po talaga ang grace. Hindi nahirapan sa akin ng mga preacher dyan sa grace. No? Okay. Dati, ganun din ako nung nalaman ko yung tithes. Agad din ako nagta-tithes. No? Hindi naman hirapan sa akin yung mga ano eh. Pero nung nalaman kong mali pala yung tithes, dahil new covenant na tayo, kinonsider ko na lang na offering na lang yun. Ganyan lang. Hindi naman kailangan komplikahin pa. Yung mangkok ng puot ng Diyos, huwag kayo matatakot pag may narinig kayo ng hangaral ganyan. Kasi hindi po sa ating Kristyano yun. Sa mga unbeliever yun na maiiwan sa Great Tribulation. Okay, bye-bye. Someone asked me, paano raw po yung mga bata? Mararapture daw po ba sila? Nice question. Dahil tayo, we tend to focus on the main question. Mararapture po ba ang mga believers, di ba? But nakakalimutan natin sometimes. How about those kids na wala pang accountability? Mararapture po ba sila? Ibig sabihin ng wala pang accountability, cannot decide for themselves whether to accept Jesus or to reject Him, di ba? You have that age of accountability in order for you to decide whether to believe in the finished work of Jesus or to simply remain the same. Tulad ng ikaw pinanganak. Nanatili sa iyong kasalanan. Tandaan mo, lahat, all were born sinners. Kaya mananatili sa iyo ang sin nature na yan kung hindi mo tatanggapin si Lord Jesus Christ. Diba? Pero iba po ang kaso ng mga bata na wala pa po silang age of accountability. Meaning, ito po yung mga bata na hindi pa tumutuntong into a certain age where, ito na, meron na silang consciousness sa mabuti at sa masama. Ayun po ang pinakamagandang paliwanag dito. Like for example, pero what is that age? Well, the youngest that we asked to receive Jesus was 5 years old. At alam na raw niya, naiintindihan na raw niya. So, pwede na. But for me, masyado siyang bata. Mas maganda siguro, for me 7. Tandaan niyo sa Biblia, ang number 7 ay perfect. So, I think sa akin, 7. Pero kasi yung 5 sa Bible, alam niyo po anong ang significance ng 5 sa Biblia? Is grace. So, pwedeng 5, pwede rin 7. Basta importante, alam na nila na si Jesus namatay sa buong mundo, okay, para bayaran ang kasalanan ng buong sanlibutan. Tama na po yun. At alam na po ng bata yan. Pag alam niya, magde-decide siya, Lord Jesus, you died for my sins. Thank you for dying on the cross for me. I accept you into my life as my Lord and Savior. And I believe that you died for me once for all time. Ligtas ka na. Pag ganon. Okay. At yung batang yan, tandaan po ninyo, tataniman na lang ng salita ng Panginoon yan. Yung nagpatanggap, dapat ito yung babalik-balikan, no? At siya po ay inyong ititrain into loving Jesus. Diba? Or should I say, mas maganda, ititrain niyo yung bata na maging Jesus conscious at ituro mo doon sa bata na mahal siya ni Jesus. Amen? And in return, ang magiging respond ng batang yan is to love Jesus more. Amen. So, ang batang yan, tandaan po ninyo, pag bata, pinapakain mo lagi ng Word of God yan, no? Lagi mo siyang tinatamnan ng mga salita ng Panginoon. Lalo siya magiging conscious na mahal siya ng Panginoong Jesucristo. At yung godly living na yan, automatic. Okay? Ito po ay tinatawag na, anong tawag dito? Ito po ay tinatawag na effortless. Lalabas po sapagkat nasa kanya na po ang banal na Espiritu Santo. Pero ito naman po ang big question ngayon. Paano yung mga batang wala pang age of accountability tapos dumating yung rapture? Well, mararapture po sila. Kasi wala pa po silang age of accountability. Meaning, wala pa po silang kakayanan whether to choose bad or good. Amen. Whether to reject the Lord Jesus or to accept Him as their very own personal Lord and Savior. So, wala pa po silang kakayanan to do that. So, ang Panginoong Jesucristo po bilang patas na Diyos, i-rapture niya mga batang yan. Tandaan niyo sa Biblia.
ang Panginoong Jesucristo minsan napagod, nagpapahinga siya. May mga magulang dinadala yung kanilang mga anak sa Panginoong Jesus, pero nag-aalit yung mga disipulos dahil sabi, nagpapahinga ang Lord, bakit ninyo siya nini-istorbo? Ito ang sabi ni Jesus, hayaan yung lumapit sila sa akin dahil ang kaharian ng langit ay para sa kanila. So, ito po ay isang sa katibayan ng scripture na yan. The kingdom of heaven belongs to those, mga bata. So, yan po, wala naman po silang age of accountability pa. So, ira-rapture po sila ng Panginoon. Dahil si Jesus po ay patas, ulitin ko, siya po ay patas. At ira-rapture niya ang mga bata na wala pang kakayanan na mamili sa tama at mali. Okay? Hope kahit paano naman nasagot yung katanungan. Kasi ang dami nagtatanong, paano yung mga bata? Of course. Okay? Pag wala pang age of accountability, they will be raptured also. Bye-bye.